Hindi lang ilaw ng tahanan, handa ring magkayod kalabaw ang mga kababaihang nakilala namin sa Cardona sa Rizal. Wala ang sugat sa kamay dahil sa paglilinis ng isda para masigurong hindi kakalamang tiyan ng pamilya. Saludo kami sa inyo at sa iba pang kababaihan, lalo na ngayong Women's Month. Sa Cardona Municipal Fishport sa Rizal, may mga kababaihang nakikipagsabayan sa lakas ng mga kalalakihan. Bukod sa mga nagtitinda o naghihila ng banye-banyerang isda, may mga tinatawag din ditong manghihinain. Mga naglilinis ng isda sa halagang 10 piso kada kilo. Kabilang dyan sina Jesusa at Bea na mababakas sa kanilang mga kamay. Ang hirap ng paglilinis ng isda, masuportahan lang ang kanilang pamilya. Napakahirap po talaga. Masakit po sa lahat. Bulok ang kamay. Dito ko po kinukuha lahat. Mabigat po sa lahat. Nagsusugat po yung mga kamay. Ang ilang kababaihan naman, kahit may edad na, binubuhay ang kanilang pamilya sa pagtitinapa. Bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa Women's Month, nagsagawa tayo ng libreng pap smear at breast examination para sa 120 kababaihan sa Cardona. Katuwang ang St. Servatius Healthcare Services Laboratory and Medical Clinic. Nagbigay din tayo ng hygiene kits. So yung pap smear kasi screening test siya na nakaka-detect ng abnormal cell sa cervix. So yung abnormal cell pwede siyang maging cancer cell. Nagkaroon din tayo ng personality development at grooming kung saan nagturo ng daily makeup look ang sikat na makeup artist na si Bambi Fuentes. Happy ako kasi I was able to impart kahit paano ng mga pampaarte ng mga kababaihan. Nakibahagi rin sina Sparkle artist Bianca Umali at Kapuso volunteer artist Naj Zablan. Mahalaga sa akin na naituturo din sa atin mula sa mga kabataan at sa mga mas nakakatanda ang kung paano natin mas maalagaan ang mga sarili natin bilang mga babae. Unang bahagi pa lang ng 2025, lumobo na ang kaso ng dengue sa bansa kahit hindi pa tag-ulan. Bilang tulong, nagsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Contra Dengue Project sa Cavite at blood donation drive sa Tarlac. Simula nang magka-dengue ang panganay na anak ni Rosalinda, nagdodoble ingat na siya. Bukod sa paglilinis, sinisiguro niyang may takip ang mga nakaimbak na tubig na pwedeng pamugaran ng lamok. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nakaligtas ang bunso niyang anak sa dengue. Pinakuha namin siya ng dugo. Doon nalaman namin na may dengue na po. Mababa ang plit-plit niya eh. 17 na lang. Mabuti na lang daw at agad na naisugod ang anak sa ospital. Sa datos ng Department of Health, as of February 22, 2025, Calabarzon ang may pinakamataas na kaso ng dengue sa bansa. Sa probinsya ng Cavite, Imus ang may pinakamaraming kaso. Bilang tulong, nagsagawa tayo ng Contra Dengue Project kung saan namigay tayo ng anti-dengue kits. Since last year, nag-number 1 kami for the whole year, 2024. So, at that time, we decided to declare an outbreak mga December na siya. Bumili na kami ng pang-misting chemicals. At dahil rin sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa, tumaas din ang bilang ng mga nangangailangan ng dugo. Kaya nagsagawa na rin tayo ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, katuwang ang training command ng Philippine Army. Nakalikom tayo ng 324 blood bags. Nakisaya rin sina Lay Maniego at Princess Cañete. Meron tayong dengue epidemic. Ang top affected area is Cavite. So tayo ay hindi tumitigil at kaya natin partner dito ang AFP. Marami silang naiipon na mga magdodonate ng dugo. Ikalawang pagkakataon para magbago. Yan ang hiling ng ilang nakapiit sa Correctional Institution for Women na araw-araw
araw pinagdarasal ang kanilang paglaya para simulan ang bagong kabanata sa kanilang buhay. Nasaksihan ng GMA Kapuso Foundation ang kanilang mga kwento. Kaya ngayong Women's Month, nagtungo tayo roon para maghatid ng libreng serbisyong medikal at iba pang mga regalo. Sa edad na 13, matinding pagsubok na ang hinarap ng inmate na ikukubli natin sa pangalang Linda. Bukod sa naghiwalay ang kanyang mga magulang. Naripa ko ng papa ko. Hindi ko ginusto na mangyari sa sarili kong ama na napatay ko siya. Naging palaboy raw siya hanggang sa kupkupin ng mga sindikato. Hanggang isang araw, pinapili niya ako sa tatlong bagay. Ang mabuhay ka, mamatay ka, o pumatay ka. Pinili ko yung hindi ko gusto para lang mabuhay. Lubos na pinagsisihan ni Linda ang kanyang mga naging kasalanan. At sa loob ng 29 na taong pagkakapiit, may isa lang daw siyang hiling. Ang makita ang inang taga-Daet, Camarines Norte. Ang gusto ko talaga, magbagong buhay sa piling ng nanay ko. Gusto ko na po lumaya. Ikinuwento yan ni Linda sa pagbisita ng GMA Kapuso Foundation sa Correctional Institution for Women kung saan siya nakapiit. Nagsagawa tayo ng pap smear at breast examination sa 100 kababaihan at nagbigay ng hygiene kits. Marami po sa mga pasyente natin dito sa correctional, meron abnormal uterine bleeding, meron po silang mga UTI at saka po mga breast mass po na kailangan po nating ma-examine further po. Isinakatuparan din natin ang kanilang hiling na haircut, hairstyling at basic makeup training na makakatulong sa kanila sa pagsisimula ng panibagong buhay kapag sila'y nakalaya na. Sa kanila po yun mapupunta din yung proceeds. Tapos paglaya po nila, magagamit din po nila yon. Sa kabila ng mapaitang nakaraan, nanatiling positibo ang kanilang pananaw sa buhay. Huwag po tayo laging negatibo. Kasi kung magiging negatibo po tayo, hindi natin kakayanin lahat ng pagsubok. At sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.